Ganito, sir. This is the worst indication. Pag sasabihin mo, may authority naman. Tutubang they're functioning for justice? Yun ang tanong eh. Kasi, we are being played by politicians. Look, sa three branches, sa three equal branches of the government, the executive, the legislative, and the judiciary, ang hindi lang though we understand politics is everywhere, pero ang hindi lang talaga politicians dito, itong judiciary, di ba? Ang problema dito, kagaya na lang sa Senate Blue Ribbon Committee na napaka-powerful na committee na yan, tingnan mo, kung sino yung mag-chair doon, by election din. Not by qualification, but by election. Which means, kung sino yung majority na, kung may mga bigayan dyan, or may mga, for example, may balita tayo na kasama itong si Lacson, kasama itong si Tulfo, kasama itong, of course, i-elect ko ba ang isang Marcoleta na maging chair ng Blue Ribbon Committee para mag-investigate na masabit kami? Of course not. Which means, ang ating nangyari ngayon, this is a syndication. This is the worst syndication in all of history. Kasi sa law-making bodies na may sindikato, binili dito sa lower house, may mga binili dito sa upper house, galing sa executive. So kung malala itong pag ang executive sasabihin niya, ito yung script natin. So kung sasabihin mo na, this is about flood control, mag-iimbestiga tayo ng flood control. Pero tingnan mo, ang pinakamalala na nangyari, which is very, very obvious to every Filipinos na gising, ang administrasyong ito na gumagawa ng mga insertions, mga unprogrammed appropriations, malala yan. Sino ang mag-iimbestiga? Lahat appointed niya sa ombudsman, in fact, ngayon ang NBI, lahat na tumutulog sa administrasyong ito, parang, kawala eh. Itong nangyari ito, sir, wala nang mapupuntahan ang taong gustong malaman ang katotohanan. Yan ang pinakamalala sa nangyari ngayon. Kasi kapag nagtatanong ka nga, or kine-criticize mo sila kasi nakita mo sa dalawang mata mo at sa hindsight mo, na talagang may problema ito. Pag kini-question mo sila, they will shut your mouth, probably not in the open, pero they will do things at your back. Itong marami silang tinumba. Ang iba, finifake ang kamatayan. Lalo na pagka key sa witness. Key witness sa isang anomaly. Wala na. Nahulog sa bangil. Walang nangyari. Walang mangyari habang ang nakaupo ay demonyo. Yan ang katotohanan. Wala. Itong pag-asa natin, by God's intervention na lang, sir, kung makakatawid tayo. Kasi lahat ginagawa nila para ang isang pag-asa natin na isang Duterte, sisirain simulat sa poll 2023, 2024, 2025, Alam mo, sir, sa totoo lang, I'm not into politics. Remember ha, UP ako. Alam niyo kung ano ang mga estudyante sa UP. Pero never nag-engage ako sa political discussions dyan sa UP na yan. Kasi hindi ko nakikita yung taong babangon sa Pilipinas. Pero noong nakita ko ang isang Duterte, alam ko yan, bukang bibig yan sa mga kasama ko sa trabaho. Kasi nasa sales ako. Kasama ko yan sa trabaho. May representative kami doon sa Davao. Sabi niya, ang isang Duterte, Davao kasi siya. Nung kumandidato yan si President Duterte, doon ako nag-research. Kaya naintindihan ko ang mga tao sa Davao, bakit sa puso nila tinitindigan, dinidepensahan nila isang Duterte kasi alam nila itong taong to for decades and decades totoo.
And you know for a fact, for all these years sa buhay natin, ang mga politiko, ano lang yan, maganda lang yan sa promises kapag nangampanya. Kapag tapos na ang kampanya, ano na, wala na silang pakialam sa'yo. Majority of them. And that is what is happening right now. This is the worst. Kaya ako tumitinig para sa Duterte kasi totoong tao sila. We are looking for a person who is true to his country, to his fellow men, and to the masses. Hindi yung taong kung saan yung power, kung saan yung influence, doon siya titindig. Yun kung bakit I identify myself as Duterte supporter, because I support what they are standing for. And that's what makes me a Duterte supporter. Tamo sir, bakit galit na galit ang puso ko dito? Dahil dito sa Cebu sir, ang daming patay, na blackout ang media. Yan ang hanggang ngayon, galit na galit ang puso ko sa nangyaring ito. Kasi sa dami ng namatay na hindi nabigyan ng hustisya sa Cebu, dahil ang administrasyong ito napaka-inutil. Pati ang media, binayaran siguro nila para hindi ito mabobroadcast at maging kaalaman ng mga tao sa buong mundo, sa buong Pilipinas. Ang daming patay kahit dito sa amin. Pero walang balita. Ang ina-emphasize lang nila ang Talisay. Alam mo ba sir, ang daming mga municipalities na namatayan, yung Talisay, yung Liloan, yung Konsolasyon, yung Compostela, yung sa kabila, sa the other side na coastal, yung Asturias, yung Balamban, ang daming namatay. Walang balita. Bakit? Bayad ang media. And this is the worst syndication of all history. Yan ang katotohanan. Kaya galit ako sa puso ko. Sabi ko, sana mamatay na lang ang presidenteng ito para mabigyan ng hustisya ang Cebu. Ganyan lang ang masasabi ko. Tapos, dinidistort pa nila. Tapos, noong kinu-call out itong flood control project, dinadivert nila. Sabi nila, ay, kaya yun nagpa-flood kasi yung Dolomite Beach galing yan sa Cebu. O Diyos ko, how can you connect that? Grabe talaga, no? Yung reversionary tactics nila, yung deflecting the blame kasi hindi mo kayang sagutin ang tanong ng tao, yan ang pinakamahirap. Yan ang pinakamahirap dito. Kasi, ako nga na taga-Liloan, taga Cebu, hindi ko alam kasi nung dumating ako dito, I was in Singapore the day na nag-strike yung bagyo. Pag-landing ko lang sa airport, kasi canceled yung flight namin, pagkagabi na kami nakalipad. Pagdating, as in almost hating gabi na ako makarating sa bahay. Dahil ang flood sa SM, hindi yung sasakyan. Pero at least na lang, courageous yung driver namin, nasakyan ko, nakauwi kami sa bahay. And because of the trauma, thinking na baka lalabas ako, ganun yung baha. Hindi ako lumabas for 2 weeks. Wala, brown out dito. Alam mo ba sir, ang nangyari? Di ko alam, ang dami na palang patay doon sa kabilang barangay. Kaya, sa totoo lang, walang balita eh. Bakit? Pagka may balita, lalong naniningil ang tao sa kanila. Kaya, kailangan bayaran nila. Ito, tingnan nyo ha. Nagbabayad sila ng call center kahit wala kang alam, basta babanatan mo lang ang isang Sara Duterte. Babanatan mo kung sino yung yung kumukontra sa kanila. If you notice or look at this chronology. Noong lumabas si President Duterte para i-call out yung problem nila, yung mga insertions the insertions, and then yung sa PhilHealth, yung sa SSS, yung mga ganyan, doon na sila parang they strongly made conspiracy para kidnapin ng isang President Duterte kasi this will be exposing us.
Yun ang katotohanan. This will be exposing. Kasi dito sa Cebu, nung pumunta sila dito, nalaman ko na sa speech ni President Duterte, yung about sa PhilHealth, yung about sa SSS, yung about sa mga ganun, ilang bilyon, na kino-call out. He's calling the administration for accountability. Pero sinashutdown nila, dinadivert nila ang isang issue against the Duterte para yung galit ng tao madi-deflect. Pero ang tao ngayon, more than 80% gising. Kaya hindi nila mauuto yung mga tao. Naintindihan ng mga tao na itong administrasyong ito, except for those people na gutom, adik, kurakot, at saka yung mga contractors na nakikinabang sa korupsyon ng administrasyong ito, at itong mga representatives dyan sa Kongreso na nakikinabang sa mga insertions dyan, at yung mga senador na nakikinabang, at yung mga beneficiaries nila, yung mga taong nakikinabang sa kinurakot nila, at yung mga taong mga social climbers that they want to identify themselves with people who are powerful and influential, yung mga taong walang paninindigan, yun ang kakampi ng administrasyong ito. At yung mga kakamping na kainsuka, sila yung mga taong walang paninindigan. Kaya para sa akin, sir, habang may buhay at ako, at habang may isang Duterte na titindig sa paninindigan, na gusto kong i-shout out sa buong mundo, titindig ako para sa isang Duterte. At yung flood control na yan, hindi yan mamamatay na issue na yan hanggat hindi tayo mabigyan ng hustisya, especially sa mga tao, sa pamilya na namatayan ng kaanak. Yun ang panawagan ko dito.